Alam nyo ba? Dito sa Alam Nyo Ba, ituturo namin mga hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo na, makinig lang po. At ituturo namin ng bonggang-bonga. Isang kaalaman na naman po para sa ating mga kababayan na nanonood. Kaya i-share nyo na po ang ating segment na to. Baka sakaling makatulong po sa inyo. Dagdag kaalaman para sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga nakakaalam na, reminder lang po lamang. Okay. So mga kaibigan, ay, takpan mo muna. Takpan mo muna. Yan, takpan mo muna. Sorry. Ang topic natin ngayon, Boss Big, sa ating Alam Nyo Ba ay mga pagkain hindi na pwedeng initin ulit. So pagka ganon, tapon na yan. Hindi naman. Paliwanag natin, pare Koy. Madalas na natin ginagawa ang pag-iinit ng pagkain kapag may sobra o tira pagkatapos kumain. Kung minsan, ginagawa din natin ito kapag may take-out tayo galing sa mga restaurant dahil totoo na nakakahinayang naman itong itapon. Tama naman. Pero alam nyo ba na may mga pagkain na hindi na dapat o bawal ng initin dahil maaring magresulta sa mas malaking problema sa kalusugan? Actually, yung word na bawal, hindi naman actually bawal. Pero dinidiscourage namin kayo. Kasi pag sinabing bawal, may kaso yan. Hindi naman. Na hanggat maaari ay wag nang initin. Okay? Dahil ito ay magdudulot lamang ng problema sa kalusugan. Ang ilan sa mga halimbawa nito, hindi namin pwedeng i-discuss lahat. Napakadami nun. Pero magbibigay tayo ng mga common na ginagawa ng mga Pinoy. Okay? Number 1. Mga pagkain na init na. Oh, kita nyo. Ang isang pagkain ay nainit na. Ay nainit na yan. Kaya huwag nyo na siyang initin pa. Dahil pagka sobra sa init, iinit ang ulo nyo. Okay, paliwanag. Technically, karamihan sa mga pagkain ay pwede namang initin ng paulit-ulit kung matitiyak lamang na ang temperature ay sapat para mapatay nito ang bacteria. Basically speaking, yun lang ang nilalaman nito ng ating topic ngayon. Ano yun? Ibig sabihin, yung pagkain po kasi na natira, pag hindi mo nilagay sa tamang temperatura, saglit lang po ay kayang magbuhay sa loob mismo ng food ng bacteria. So kung hindi tama yung temperature ng paglalagyan mo, ang laki na kaagad ng possibility na magkaroon ng bacteria ito. Tuloy mo, Tol. Pero kapag mas madalas nang nainit ang pagkain, ay mas malaki ang tsansa na hindi na nape-penetrate ng init ang loob nito, kaya mas mabuti huwag nang initin ng pagkain kung ito ay nainit na ng minsan. So, magandang halimbawa dyan, lunch, ulam mo, may natira ka, ininit mo ng hapunan, may natira ka ulit, iinit mo pa kinabukasan. Anong ibig sabihin? Nainit mo na siya ng once, dapat yung once pa lang na init mo, consume them all na. Consume them all na. Kasi kung ititira mo pa yung kinabukasan, ayun na yun. Tapos mali yung temperature, mabubuhay na bacteria. Okay? Sige. Number 1, hanggat maaari, iwasan natin na mag-init pa ng mga pagkain na nainit na. Okay? Pero Number 2. Masarap yun. No? Oo, bakit? Number 2. Number 2, mga piniritong pagkain at mantika. Wow. Paano yun? Mga piniritong pagkain. So, fried mantika. foods. Fried food. At mismong yung pinagprituhan nila na mantika. Ano yan. to? Ito ay sombrero ko. Ulam. Hindi. Yan yung mga isasample natin. Tignan ko nga ito. Wow. Yan sarap nito. Oo nga. Danggit. Ayun ka yan. Amoy mo, yung danggit. Amoy danggit ka, Tol. Sarap. Oo nga, amoy nga. Di pa ako makain. Ang pag-init ng mga piniritong pagkain, gaya nito. Piniritong pagkain. Ito. Pritong, ano ba ito? Danggit. Pritong chicken. Tsaka pritong talaps. Yan. Mahilig ka ba sa tilapia, Tol? Oo. Depende sa laki. Gusto ko yung tamtaman lang. Pagka masyadong malaki. Ba't tumahawa talaga, no? Ha? Ang alin? Hindi, amoy mo talaga yan. Nagano ka pa? Ano ba tumihilag ka, Tol? Wala tissue. Kuha ka ng tissue. Sige, ka na. Wala, nanood na. Pero masarap siya. Hindi. Alam niya, yung mapapanghi, yan yung masasarap. Oo! Na pagkain. Yung mga tawa nyo. Kayo ba, nagpapakain kayo ng mapanghi? Siyempre, hindi. Di ba? Sige, tuloy natin. Ang pag-init ng mga pinirito.
Pagkain pati ang mantika ay maaring magdulot ng malaking panganib sa kalusugan dahil ang trans fat content nito ay tumataas tuwing iniinit ang pagkain o mantika. Yan. So, Ano yung trans fat? Yun yung nagdudulot ng mataas na kolesterol. Yun yung tinatawag nating bad cholesterol. Dahil trans fat na nga yun eh. Nagprito ka na, okay na, naprito na. Tapos ipiprito mo ulit. Nako, patong-patong na. Patong-patong na ho. To. Yung trans fats niyan na magdudulot ng kasamaan sa kalusugan. Tandaan, ang trans fats po, pwede po makapag-clog ng mga ugat ng mga arteries natin. Alright? Lalong-lalo na sa heart problem. Okay. Pero Sarado mo na kasi yan. Masarap to, kakainin ko to mamaya. Sige. Rito. Kagabi kumain ka na niyan, ha? Ay, sarap. Maalat-alat. Alam mo, may kilala akong ganyan. Ano? Yung, basta wag na. Sige. Pangatlo, number 3. Breast milk. Naku, wag niyong iinitin ang inyong dede. Di ba nandun yung breast milk? Hindi pag lumabas yan. Ala, paano lalabas? Yung gatas sa breast. Oh. Ang gatas ng ina ay hindi dapat iniinit gamit ang microwave. Hindi lang dahil sa nababawasan ng sustansya nito, kundi maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan ng sanggol. Correct. Tandaan, ang breast milk is the best milk. Bakit? Kompleto po yan sa sustansya. Ang number 1 na laman yan, colostrum. Yes! Ang colostrum ay pinakamataas na uri ng antibiotics. Yan. Na pinapasa mo sa katawan ng sanggol. So, tumataas yung antibodies niya, nabubuhay ng gusto yung immune system niya. Kaya tandaan, breast milk is still best for daddy. Yeah. Kaya ginawang dalawa yan. Aha. Oo nga! Yung isa kay baby, Yeah. yung isa kay Daddy. ba't tuwan-tuwa ka, tol? Oy, para lumabas ang ano niyan, sa umpisa. Sa umpisa, Kailangan sinisip-sip ng tatay. Kailangan naman ibang tatay ang sumisip niyan. Siyempre sisip-sipin mo para lumabas. Hindi, walang ano yun. Ay, nako. Tama, di ba? Tama. Maayos kayo. Tapos, paano naman siya pwedeng initin? Kasi di ba yung iba nagpapa-breastfeed, may stock. Ilalagay nyo sa freezer. Okay. Tapos iinitin niya. Kukuha kayo ng warm water. Actually, mainit. Oo, tapos doon yung ilalagay. Milk. Hindi sa microwave. Yun yung tamang pag-init. Alright. Ginagawa ko yung galing ko dyan. Oo. Tsaka pagka nagpapadedit, pagka sa chupon, Oo. sa beberon. Oo nga, Uy, congratulations kay Boss Big at meron na po siyang bagong baby. Yes. Na isinilang nung August 10. Yan. Ano pangalan niya? Zion Eros. Zion Eros. Wow, talagang. Ngayon, nagdano siya. Gumagawa siya ng thesis. Maingay to. Lang yan. Gumagawa siya ng thesis niya. Thesis. Okay. Kasi thesis. Pinainom ko siya ng supplements eh. Paglabas, tumakbo na. Daddy! Sabi ko, grabe. Iba. Ganun na pagka yung mother, punong-puno ng supplements, naku, di nagkakasakit. Yun lang, paglabis ng bata, minsan, ang laki nung anak mo, no? Ngipin na. Okay, ulitin natin. Ano yung unang tatlo? Number 1, yung mga nainit na. Number 2, mga piniritong pagkain. At yung mantikang pinagprituhan. Number 3, breast milk. Number 4, itlog. ni tatay. Ni Doc. Itlog? Itlog lang. Egg. Bakit? Ito yung oil, na pinagprituhan na. Okay. Ito yung egg. Maaring magkaroon ng bakteryang itlog na tinatawag na Salmonella enteritidis. Enteritidis. Okay. Na pwedeng maging dahilan ng pagkalason. Yun. Pwede itong... Napaka-prone. Excuse me ha. Itong salmonella. Naririnig nyo lagi ang word na salmonella na yan eh. Diba? Yung salmonella na yan, napakataas ng pagkakataon na food poisoning ang kalalabasan. At isa sa pinakagustong-gustong bahaya ng salmonella, mga itlog na luto na. Ulitin ko, itlog na luto na. Yung pinirito. Kahit ano. Basta, hindi, ito, nakaano to eh. Nakabalot pa to eh. Pero yung mga napirito. Sige, basa. Okay, pwede itong initin ng isang beses sa isang pagkakataon lang. Sa isang pagkakataon, pero mas mataas ang tsansa na magdulot ng panganib. Ang lutong itlog na naiwan sa room temperature sa mahigit sa 2 oras
ay dapat na itapon at huwag nang kainin. Pakinggang maigi. 2 oras lang ang itlog. Sabi mo kay Mr. mo, umuwi ka na. Binibigyan kita Iba ng yun! 2 oras. Pag hindi, basag yan. Iba ba yun? Iba yun! Ulitin natin. Kala ko yung itlog. Ito, pagka Siguro may yan, naluto na kayong itlog, pinirito. scrambled man yan, or sunny side up. man yan, whatever it is. After 2 hours na you didn't consume it, please, i-disregard nyo na yan. Please, Yeah. huwag nyo nang kainin. Bakit? Alagaan nyo yung kalusugan nyo at ng pamilya nyo. Yung iba kasi, kaninang umaga pa, iintayin pa pag uwi kinagabihan, uy, asan yung ulam ko kaninang magang itlog? No, magtitipid kayo ng ilang halaga. Pero ang kapalit naman karamdaman, nagagastos ka. Kaya pala. Kaya palagay ko, matutuho tayo. May natutunan? Yes. Alright, next. Kuya, Oh, anong masarap sa itlog? Di mo alam? ano? Kamutin. Anong pula? Subukan mo kamutin ng itlog. Ang sarap niya. Woo! Actually, tama si Kuya. Ha? Pagkatapos mong kamutin, pupula. Paano ba gumawa ng Ano? itlog na maalat? Ibababad mo raw yung itlog sa putik. Hindi. Sinubukan ko, tol. Oh. Ang alat nga. Mali ka. Ano? Mag-jogging ka. Numbers 5. Number 5. Shellfish. Ha? Ito, Oh, ang shellfish. damot nito. Bakit? Shellfish ka. Hindi. Ito yung sa Mga- lamang dagat. Ano? Lamang dagat. Yeah. Lamang dagat. Okay. Ang mga shellfish ay nagaya ng tahong, Tahong! talaba, Uy! at halaan Naku! ay maaaring makalason dahil sa bakterya na maaaring meron ito. Karamihan sa mga ganitong pagkain ay mas ligtas kainin pagkatapos na mailuto ng tama. Ayun, anong ibig sabihin? Itong mga nakaloob sa shell, di ba? Ang kinakain natin yung loob eh. Yung, ano bang tawag sa kanila? Ano yan eh? Sa ano yan? Sa Animal Kingdom, sila yung mga mollusk. Wow, mollusk. Mollusk, Oo. yan. So, yung mismong kinakain natin, pag nag-open na siya, kailangan kainin na siya. Laman. Pagka ito tumagal ng 1 hanggang 3 oras, wala na yon. Huwag nyo nang kainin yon. Contaminated na kagad sila. Ganun sila kabilis. Kaya, please po, pagka nag-ulam kayo ng shellfish, usually, sinasabawan nyo, ang mga hindi lang niya, iniihaw yung tahong, yung talaba, iniihaw din yan. Pero dapat to kainin habang mainit pa. Pag malamig na po ito, iwasan nyo pong Oo. initin. Contaminated na po siya. Alright? Kasi yung talaba, nakakain naman pag ganun sa mainit. Kainin mo agad. Yan, dapat. Ganun. Okay? Okay. Number 6. Mushroom or kabute. Ha? Kabute. Okay. Ang mga kabute ay maselang uri ng pagkain, kaya dapat na lutuing mabuti. Kailangan pala, at i-store. tingnan nyo ha, hanggat maaari ang mga mushroom ay fully cooked. Pero usually, pag kumakain tayo, gusto natin, isinasapaw lang yan eh. Bilang parang half cook lang. Tama? Pero dapat to lutuin maigi. Kasi kung mapapansin nyo yung mushroom, talagang buong-buo laman sila eh. Diba? Wala namang opening o walang space doon. Puro laman talaga sila. Tsaka tumutubo lang sila basta. So, okay. Kailangan din maging maingat kung paano sila iiimbak or itatabi ng maayos dahil pwede itong maging sanhi ng pagkakasakit ng tiyan. Okay, Kung game. may nailuto kayong Mushroom. mushroom na lupipas ng 24 hours, Ito medyo matagal naman to. 24 hours. Pagka ang mushroom na iluto nyo na after 24 hours at hindi siya na-consume, tapon po yun. tapon na. Okay? Okay. Sige, wag nyo nang iinitin, ha? Eh, yung mga kinukwento, asa mushroom? Ito, mushroom. Yun. Ito, inka, no? Ha? Ito, hindi natin nakita. Nagpalabas pa tayo na ito. Ay, tahong! Oo. Tahong ni Carla. Yun. Uy, may sabaw. Oo. O, tigman mo nga yung sabaw, tol. Yan. Oo. Ang alat! Ha? alat! Eh, hindi pa naman luto yan, eh. Maalat yung tahong ni Carla. Hindi pa luto to. Nilagyan ko lang tubig. Hindi ba? Bakit may mga garnish? Wala, tubig lang yan. Talaga. Oo. Pero pwede na. Sarap siya. Habang tumatagal, sumasarap. Ang tahong? Oo. Mahilig ka dyan? Medyo. Paano ka kumain ng tahong? Ikaw, paano kumain ng tahong? Binubuksan Ay! Si Kuya! Si Kuya? Sabi kumain ng tahong. Asa na yun? Si Kuya Bandy? Oo. Kaya naubos eh. Ito yung balat, kinakain niya. Okay, Marigoy. So, Okay. wag nang iinit ang mushroom right after 24 hours. Okay? At tiimbak ng maayos. Itong ha? itong pang ito,
Naku, magugulat kayo. Number 7! Potato or patatas. Yan. Yan, patatas. Patatas. Ang lutong patatas na naiwan sa room temperature ay hindi na dapat initin. Pag sinabing room temperature, hindi mo na ilagay sa ref, ha? Naiwan lang. Sa lamesa. Sa lamesa. Room Okay. temperature. Okay. Maaring magkaroon ito ng Clostridium Clostridium, botulinum. botulinum. Ano ba yung salita yan? Scientific. Isang uri siya ng Yun. bakterya Malupit yung bakterya na yan. Napapasok sa patatas. nasanhi ng pagkakaroon ng botulism, Yun. isang mapanganib na uri ng Food poisoning. Ito po, talagang sasakit na yung tiyan mo, magdudumi ka, susubuka ka. Yan, nakukuha natin yan sa Clostridium botulinum. Okay? So yan yung isang matinding bakterya na kayang pumasok sa patatas na luto na. Alright? Ang bakteryang ito ay dumarami sa room temperature kaya mas makakabuti na kainin ang patatas pagkatapos maluto. At wag nang initin. Oo, Okay, tama. ulitin natin. Nagluto kayo. Any food, any putahe. Tapos nilalagyan usually natin ng patatas. Tama ba? Tapos, naiwan nyo lang sa hapagkainan. Room temperature tawag doon. Pag tumagal yun, habang tumatagal na to, nag-umpisa sa isa, nung sinasabi kong bakterya, kaya nila magpadami sa mabilis na panahon. Kaya, wag na po nating initin. Okay? So, yan po yung 7. Parikoy, Yes! 7 na mga pagkain na hanggat maaari mga kapwa namin Pilipino at sa mga nasa ibang bansa, kahit na kahit i-microwave, bakit? Napapatay ba ng microwave ang mga bakterya? Actually, di ba? Hindi naman. So, ano ulit yung 7 na yun, Parikoy? Number 1. Mga pagkain na nainit na. Number 2. Mga piniritong pagkain at mantika. Okay. Breast milk. Okay. Itlog. Next. Shellfish. Mushroom or kabute. At patatas. Yan po ang 7 pagkain. Hanggat maaari, wag na po nating initin at kainin pa para mailigtas natin ang ganda ng ating kalusugan. Yan po, natutunan nyo dito lamang sa... Alam nyo ba? Alright! Naman para sa ating mga kababayan. At syempre, Parikoy, hindi pa tayo